Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Paulo. Taong 1983. Camiguin. Hindi may paliwanag ni Paulo ang nararamdaman sa kaibigan ng kasintahan. Maikling panahon pa lamang nang sila ay magkakilala. Pero kung mag-usap ay tila magkababata. Aabutin pa ng ilang oras bago matapos ang usapan. Magmula rin nang dumating ang babaeng ito. Madalang na silang magkausap ng nobya dahil lahat ng oras nito ay napupunta sa kaibigan. Lalangawin na lamang siya sa kakaantay sa labas dahil kahit tapos na ang klase hindi pa rin ito nagpapakita. Lando, si Grace ba nakita mo? Kanina pa ako dito eh. Hindi ko naman nakitang lumabas ng classroom. Ano bang ginagawa ng guro nyo? Mag-aalas 5 na. Wika ni Paulo kay Lando. Kaninang alas 3 pa natapos yung klase namin. Pangalawang balik ko na nga rito eh. Nasa loob naman si Grace. Kausap yung… Ano bang pangalan ng babaeng yun? Basta yung bago. Tugon ni Lando. Sinasabi ko na nga ba eh. Yan talagang babaeng yan. Kung makadikit sa nobya ko, akala mo siya yung kasintahan eh. Samahan mo nga ako, puntahan natin. Sige pero kalmaan mo lang. Mga babae yun. Nagpunta ang dalawa patungo sa classroom. Sabay pang natigilan nang makitang masayang nag-uusap ang dalawa. Nagkatinginan pa dahil sa eksenang bumungad. Nagtatawanan ang dalawang babae na tila mga baliw. Natahimik din nang mapalingon sa kanila. Grace, tigil-tigilan mo nga yung pakikipagkaibigan sa babaeng yan. Mamaya mabaliw ka eh. Kanina pa kita inaantay sa labas tapos tuwang-tuwa ka lang dito. Bilisan mo na nga. Halos kalad ka rin ni Paulo ang nobya sa galit. Si Lando naman na nakasunod. Hindi matahimik sa paulit-ulit na pagpapaalala. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin dahil baka mapagbuhatan ng kamay ang kasintahan. Pagdating sa harapan ng bahay, doon nag-usap ang dalawa. Ano bang problema mo? Kita mong may kinakausap yung tao tapos mangiistorbo ka. Ano ba, Paulo? Hina mo nga yung boses mo. Mamaya marinig tayo ng nanay at tatay mo eh. Oy Grace, duda na ako sa babaeng yun ha. Kung makadikit sa'yo, kala mo siya yung kasintahan. Ano ba? Kayo na lang palagi yung magkasama. Paano naman ako? Ano ba naman yan? Yan lang pala yung dahilan? Nagsiselos ka? Hindi sa nagsiselos ako. Pero nakakabahala na ha. Dikit ng dikit sa'yo yun eh. Malay ko ba kung nagkakagusto yun sa kapwa niya babae, tapos maagaw ka pa? Ay naku Lando, iuwi mo nga tong pinsan mo. Ayoko makipag-usap sa ganyang lalaki. Aba ayos ka rin Grace ah. Hoy, bumalik ka nga dito. Nag-uusap pa tayo eh. Pinsan tama na yan. Ikaw talaga yun lang pala yung dahilan mo. Sa dinami-dami ng kaibigan ni Grace, doon ka pa sa bago nagseselos. Ano ba yan? Pare, tayong mga lalaki, meron tayong pakiramdam eh. Talagang iba yung nararamdaman ko sa babaeng yun. Magmula nung nagkakilala sila na lang palagi yung magkasama. Pati nga yung nanay ni Grace, nagtatanong na sa akin kung magkaiwalay na ba kami. Lumalayo na eh. Tapos yung babaeng yun, kung paano siya tumingin, kung paano siya magsalita, parang inaakit niya si Grace eh. Basta nararamdaman ko. Ay nako, masyado ko lang maraming iniisip pare. Saka imposible yan eh. Ano nga ba? Oo, Lena. Lena yung pangalan ng babaeng yun. Imposible magkagusto yun sa kapwa niya babae. Balita ako, nagkaiwalay na sila ng kasintahan niya lalaki yun. Napapasobra ka lang eh. Siguro kulang ka sa kain. Halika na nga. Nakahanda na yung merienda ni Tia Pilita. Wika ni Lando. Nauna sa pagpasok sa kanilang tahanan,
upang makisalo sa tiyahin na nagmemeryenda. Tinawag na rin ito ang anak na si Paulo upang makasabay. Pero kahit nasa hapag, hindi matigil sa kanyang hinaing patungkol sa nobya. Narindi ang dalawa sa pakikinig. Sa sumunod na araw wala pa ring nagbago. Dikit na dikit ang magkaibigang Grace at Lena na nakalimutan na si Paulo. Dahil sa sama ng loob, dumistansya muna ang binata. Nakaisip ng ideya na palihim na alamin ang katauhan ni Lena. Kasama niya si Lando sa gawaing ito. San mo ba ako dadalhin? Kulang na lang isipin ko na may gagawin kang masama sa akin. Dinadala mo ako sa kakauyan ah. Hindi pa ba tayo titigil? Nangangati na ako eh. Hindi na pwede to, pinsan. Nakalimutan na ni Grace na ako yung nobya niya eh. Sumadya ako sa bahay nila para sana sabay kaming pumasok. Tapos sasabihan ako si Lena yung gustong kasabay. Ano yun? Paano ako? Mas gusto pang kasama yung babaeng yung kaysa sa akin? Talagang nakakasama na ng loob. Kailangan mo ba talaga akong dalhin dito sa kakauyan para lang sabihin yan? Pinsan, namumula na yung braso ko dahil sa pangati oh. Tapos walang kwenta lang yung maririnig ko. Sinong nagsabing walang kwenta yung maririnig mo? Lando, kailangan ko ng tulong mo. Aalamin natin kung anong meron sa Lena na yan. Kapag malaman ko lang kung galing ba yung pamilya niyan sa kriminal tapos pinapakagat lang sa pain si Grace para kapag naloko kikidnapin, naku mapapatay ko yan. Hindi makapaniwala si Lando sa mga sinasabi ng pinsan. Napakamot pa sa ulo. Hinampas niya ito. Napakawalang kwenta mo talaga. Pinag-iisipan mo na masama ang tao. Dinadagdagan mo pa ng kung ano-ano. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Nagmamadaling umalis si Lando. Kagad namang sumunod si Paulo para pigilan ng pinsan. Kaso nga lang napahinto sila nang makitang kumakaripas ng takbo si Lena. Sinundan nila ang babae. Pero dahil sa bilis nito ay hindi na naabutan. Naligaw pa sila doon sa loob. Ano na? Tayo pa tuloy yung nawala. Bakit kasi kailangan mo pang sundan eh? Sumunod pa tuloy ako sa'yo. Nakakainis naman oh. Oy, wala naman akong sinabing sumunod ka sa akin ah. Tapos ako yung sisisihin mo. Oo na. Pero paano tayo ngayon? Hindi ko na matandaan yung daan oh. Ikaw ba? Hindi rin eh. Naengkanto yata tayo ah. Tignan mo. Dito na tayo galing kanina eh. 2 beses ko nang napansin yung batong to. Saka yung punong yan oh. Sigurado ka ba? Lagyan mo nga ng palatandaan tapos maglakad tayo uli. Tignan natin kung tama ka. Binali ni Paulo ang nakalaylay na sanga ng puno sa tabi. Pagkatapos ay lumakad silang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, kinilabutan dahil bumalik lamang sila sa bahaging iyon. Muli nilang sinubukan sa ibang direksyon naman pero pabalik-balik lang sila sa lugar. Dito na sila nakaramdam ng takot, lalo pa nang mapansing parang may dumaan sa unahan, isang itim na anino. Kasalanan mo talaga to eh. Paulo, kung doon mo sa paaralan sinabi yan, wala sana tayo dito. Hindi sana tayo pinaglalaroan ng engkanto. Parang malapit na nga sa atin eh. Wika ni Lando habang tinitignan ang bandang likuran kung saan napansin ang anino. Siguro makakalabas din tayo dito. Baliktarin lang natin yung damit natin. Bilisan mo! Nataranta ang dalawa. Bago pa man mabaliktad ang kasuotan, nakita nila ang anino na ngayon nasa malapitan. Walang muka. Sadyang purong itim lamang ang buong katawan. Kumaripas sila ng takbo pagkatapos nun. Hingal na hingal. Kabado. Nanginginig. Hindi nila alam kung paanong nakabalik ng tahanan. Nagtaka ang mga matatanda sa itsura nila. Si Paulo naman, hindi nagpaawat pagkakita kay Grace.
Hoy, ikaw, itigil mo na yung paglapit kay Lena. Engkanto yun! Engkanto yung babaeng yun! Kumunot ang noo na Grace. Masamang tinitigan ang nobyo. Anong engkanto yung sinasabi mo? Baliw ka ba? Saan ba kayo galing? Kaninang umaga pa kayo nawawala ah. Ano? Anong kaninang umaga? Wala pa ngang ilang minuto kami sa kakauyan. Tugon ni Lando. Dito napagtanto ng dalawa ang oras. Dakong 4:00. Ang matatanda ang nagpapatunay na mahigit 6 na oras na silang nawawala magmula nang umalis. Dahil dito, lalong hindi mapakali si Paulo. Sa paglipas ng mga araw mas lalo pang napalapit si Grace kay Lena. Tinagurian na kambal tuko ng mga kaklase dahil hindi naghiwalay. Palaging magkasama kahit sa pagbili ng pagkain sa tindahan, sa pagpasok hanggang sa uwian. Mas lalo namang nawalan ng gana si Paulo. Nagpa siyang makipaghiwalay na lamang sa nobya. Kaagad pumayag si Grace na mas ikinagulat ng binata. 3 taon silang magkasintahan. Walang pagdadalawang isip itong sumang-ayon. Hindi siya makapaniwala sa desisyon ni Grace. Oh, ano mo kayan pinsan? Galing ka ba sa bahay ni Grace? Nakapag-usap na ba kayo? Kumusta naman? Lagot talaga sa akin yung Lena na yan. Binibiro ko lang naman na maghiwalay kami, pero pumayag ka agad. Sa tingin ko mangkukulam yung babaeng yun eh. Nilaso niya yung isip ni Grace. Halika, samahan mo ako. Pupuntahan natin yung Lena na yan. Teka, sandali lang pinsan, yan ka na naman eh. Pinapairal mo na naman ang pagkamainitin ng ulo mo. Kalmahan mo lang. Baka naman kasi nagsawa na si Grace sa'yo. Anong nagsawa? Ang ayos-ayos naming dalawa. Nasira pagdating ng pesteng Lena na yan eh. Engkanto yan. Mangkukulam, manlalason, mga agaw. Lahat ng kasamaan nasa kanya eh. Ang dami mo namang tinatawag. Ano ba talaga alin dyan? Pinsan, alam kong masakit hiwalayan. Pero wag ka namang ganyan. Nagkakasala ka na sa tao eh. Pinaparatangan mo ng kung ano-ano. Ang hina talaga ng kukote mo, no? Hindi ako nasaktan dahil pumayag si Grace na magkaiwalay kami. Alam kong hindi siya yun. May sumanib sa katawan niya kaya siya naging ganon. Alam mo pinsan, kapag pinapakinggan kita, isipin ko ikaw yung mas nasisiraan ng bait eh. Kung ano-anong sinasabi mo. Huwag mong kalimutan. Nung sinundan natin siya sa kakauyan, di ba naligaw tayo? Tapos may lumitaw na anino? Alam kong engkanto yun. Si Lena yun. Napailamos na lang ng mukha si Lando. Naiirita na sa pinsan. Dinala niya ito sa kaibigan ng ama na isang albularyo. Nagtaka si Paulo kung bakit sila nagtungo sa lugar. Lando, kumusta? Bakit kayo naparito? May problema ba uli sa inyo? Hindi po sa bahay. Ito pong pinsan ko. Parang nasisiraan na ng bait kakaisip. Sana po matulungan nyo. Malapit na kasi kumawaan eh. Ano bang problema, Eho? Maayos ka naman. Walang kapit ng kahit anong masamang elemento. Ang nasayo ay galit. May kaaway ka ba? Meron po, isang engkanto. Albularyo po kayo, hindi ba? Tulungan niyo po ako mai-dispatch siya yung babaeng yun. Inagaw niya yung kasintahan ko eh. Engkanto. Babae. Inagaw ang kasintahan mo, Haber. Ay ano bang ibig mong sabihin? May isang babaeng engkanto na gustong makuha ang nobya mo, tama ba? Hindi ho kayo nagkakamali, Manong. Yan nga ho yun. Paano mo nasabing engkanto? Nakita mo ba? Nasaksihan mo mismo? Kung oo, ilarawan niyo ang kaanyuan niya. Parehong natahimik ang dalawa. Dahil ang totoo hindi pa nakaharap sa malapitan si Lena. Nakikita nila, pero distansya lang. Kaya hindi gaanong mailarawan ng tama. Maging si Lando nakaklase.
ayaw lapitan si Lena. Pero sa palagay ko po yung buhok niya parang hindi sobrang itim eh. Minsan nagkukulay ginto. Kakaiba rin ang kulay ng mga mata. Tapos yung balat niya parang maputi pero mapusyaw. Napaisip ang albularyo. Nagtanong pa ng karagdagang impormasyon. Mga napapansin nila sa nasabing babaeng engkanto. Nagsalita naman sila. Pinaliwanag ang nangyari sa kakahuyan. Upang masigurado nagsagawa ito ng pagtatawas. Ilang minuto lang ang tinagal. Nalaman nila ang katotohanan. Sabi na nga ba tama ako eh. Hindi ako nagkamali. Engkanto nga si Lena. Nilason niya ang pag-iisip ni Grace. Malilintikan siya sa akin. Hinay-hinay, iho. Kung gusto mong turuan ng leksyon ng engkantong yan na dumidikit sa nobya mo, hayaan mong tulungan kita. Ako na ang bahala. Ituro nyo lang kung nasaan siya. Napangiti si Paulo. Hindi na makapag-antay na gumante sa lahat ng ginawa ni Lena. Pinauwi muna sila ng albularyo dahil bukas na gagawin ang pagtulong sa kanila. Meron pa itong kailangang unahin. Wala namang nagawa ang dalawa kung hindi magalang na sumunod. Kinabukasan, nahirapan silang mahanap si Lena dahil walang pasok. Araw ito ng Sabado. Inabangan nila sa kakahuyan pero sumapit na lamang ang tanghali. Wala silang nakita. Naburyo sa kakaintay. Tanungin kaya natin si Grace. Baka alam niya kung saan ang bahay ni Lena. Hindi yung nandito lang tayo sa kakahuyan. Kinikilabutan na ako eh. Ang sukal dito. Huwag ka ng maraming reklamo, pinsan. Gusto nating mahuli sa akto si Lena kaya tayo nandito. At isa pa, wala namang bahay siguro yun, sa mga puno lang nakatira yun. Engkanto nga, 'di ba? Pero sige na nga. Puntahan natin si Grace, baka may makuha tayong impormasyon sa kanya para makita ko rin siya. Pagdating sa tahanan ni Grace, nagulat sila dahil nagkakagulo ang lahat. Ang mga matatanda, may kung anong sinasabi tungkol sa engkanto. Nawawala ang dalaga. Ang sabi ng kanyang ina, nagpaalam ito kahapon bandang 6:00 na merong pupuntahan. May kasamang babae pero hindi nila matandaan kung sino. Ang sabi niya, dadalo sa kaarawan ng kaibigan. Sinundo pa nga dito eh. Ang problema ngayon, hindi ko matandaan kung sino yung babaeng nagpaalam sa aking anak. Nag-usap pa nga kami pero wala akong maalala tungkol sa kanya. Wika ng nanay ni Grace. Yan kasi sabi ko sa'yo, wag mong hayaan maglakwat siya bata. Ngayon saan natin siya hanapin? Hindi natin alam kung sino yung kasama niya. Wika ng lolo. Habang nakikinig ang magpinsan, pareho ang laman ng isipan. Iisang tao lang ang gumawa nito. Walang iba kung hindi si Lena. Ngayon may matibay na tayong basehan. Talagang masama yan si Lena. Tinangay niya ang kasintahan ko. Halika na sa bahay ni Manong. Ipaalam natin sa kanyang nangyari para matulungan tayo kagad. Nagtungo sila sa bahay ng albularyo. Naabutan naman nila. Kagad pinaliwanag ang nangyari sa dalaga. Muling nagsagawa ng pagtatawas upang malaman kung nasaan si Grace. Katulad ng sinabi ng matanda, hawak nga ito ng engkanto. Huwag kayong mag-alala dahil mababawi natin si Grace. Kailangan lang mag-antay ng tamang araw. Sasabayan natin kung kailan mahina ang mga nilalang. Kailangan nating aktuhan sa araw ng Biyernes. Ganun po ba? Sakto po pala, Biyernes ngayon eh. Sandaling napaisip ang albularyo. Napakamot sa ulo ng mapagtantong nakalimutan ng araw. Ayaw nga no, Biyernes nga pala. Pasensya na.
Akala ko linggo ngayon eh. Naghatid kasi ako ng manok na panabong sa kumpare ko. Ayo siya, maghahanda lang ako ng gamit ha. Antayin niyo ako sa labas. Habang naghahanda ng mga kagamitan ang albularyo, hindi na makapag-antay si Paolo na babawi ang nobya. Si Lando naman ay hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi akalain na makakaengkwentro ng hindi ordinaryong nilalang. Paglabas ni Mang Maning, dumiretso na sila sa kakauyan kung saan sila pinaglaruan ng engkanto. Ang nilalang na yon at si Lena ay iisa lang, batay sa ginawang pagtatawas. Hinayaan nila ang albularyo na gawin ang nararapat. Tahimik lang silang nanonood. Nakikidasal na rin nang magsimula na ito. Mahaba ang orasyon. May kung ano itong ginawa na hindi nila mapangalanan dahil wala silang sapat na kaalaman sa mga ganitong uring bagay. Nagpausok ito. Nagsalita ng Latin. May kung anong dinurog na ikinalat sa paligid. Ilang sandali pa nag-iba ang ihip ng hangin. Unti-unti nilang nararamdaman ang malakas na bugso. At parabang may mga tao sa paligid dahil sa aninong dumaraan. Mabilis ang galawan. Huwag niyong pansinin ang mga yan kung ayaw niyong matangay patungo sa kanilang mundo. Sa akin lang kayo tumingin at makinig. Kaunting test na lang at mahanap ko na ang engkantong kumuha sa inyong kaibigan. Maraming makikisabay sa ginagawa kong ritual. Ginawa ni Mang Maning ang makakaya upang mahanap ang engkantong si Lena. Maging ang mga kalahi nito na hindi naman kasali sa kaganapan, nagpakita upang makisali sa gulo. Hindi ito hinayaan ni Mang Maning. Dinaspat siya gamit ang karunungan. Makalipas lamang ang ilang sandali, may boses na umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Mararamdaman sa tinig nito ang galit. Ang mga nilalang, sila na ang gumawa ng kasamaan. Sila pa ang may ganang magalit. Nasaan si Grace? Ilabas mo siya kung ayaw mong tuluyan kita. At wag mo kong sinisigaw-sigawan ha. Kapag ako'y nagbanggit pa ng isang orasyon, siguradong matutuluyan ka na. Alam mo yan. Wika ni Mang Maning. Sina Paolo at Lando na nakikinig. Nakita ang nangyayari sa paligid. Walang ibang magawa kung hindi ang kilabutan. Nagmatigas pa ang engkanto. Inilabas ng albularyo ang bote na may lamang langis. Isinaboy ito sa kanyang direksyon. Dito muling umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na ingay. Umeeko ito sa buong kapaligiran. Kung sa tingin mo madadaan mo ko sa sendak, pasensya na pero nagkakamali ka. Kung gusto mong tumigil ako, ilabas mo ang dalaga dahil hindi kita uurungan. Patuloy ako magbibitaw ng mga magpapahirap sa iyo. Muling nag-orasyon si Mang Maning. Hindi pa rin matigil sa paghiyaw ang engkanto. Napahawak sa isa't isa si Paolo at Lando dahil sa lakas ng hangin sa lugar. Muling pinamalas ni Mang Maning ang kanyang puwersa. Natigilan ang lahat. Nawala ang boses ng nilalang. Nawala ang malakas na hangin. Ang tanging nakita nila ay si Grace. Nakasiksik sa nagkukumpulang tuyong sanga sa gawing makahoy. Tila wala na sa katinuan. Magulo ang buhok. Punit ang damit at madungis. Kagad nilapitan ni Paolo ang nobya at kahit anong tanong, hindi ito makapagsalita. Huwag mong pilitin, iho. Alalayan niyo siya. Dalhin sa tahanan. Doon ko siya gagamutin. Kagad inasikaso ni Mang Maning ang kalagayan ni Grace. Sinabihan nila ang pamilya kung ano ang nangyari. Pumunta sila sa tahanan ng albularyo. Ipinaliwanag nito ang lahat maging ang sitwasyon ng dalaga.
Hindi muna pinauwi dahil gusto niyang mabantayan. Habang ginagamot sa loob, nag-usap si Paulo at Lando. Balita ako pinsan, di ba nagkagusto ko kay Lena nung una kayo nagkita? Kapag nagkataon pala, engkanto yung nobya mo. Ikaw makachismis ka lang no, mali pa. Si Lander yun, hindi ako. Magkalapit lang ang pangalan namin, pero kailanman, hindi ako magkakagusto sa isang engkanto. Pero, grabe nangyari sa nobya mo no? Mabuti na lang. Naisip ko na puntahan si Mang Maning, nabawi natin siya. Kakaiba talaga yung mga nilalang ano? Nagaan yung tao para lang may mabiktima. Ngayon, may pagdududa na ako sa mga taong nakakarap natin eh. Lalong-lalo na sa mga hindi kakilala. Parang engkanto na yung tingin ko sa kanila eh. Yan nga eh. Pare, salamat talaga kung hindi dahil sa tulong mo. Tuluyan na siguro akong nawalan ng nobya. Huwag mo isipin yung pinsan. Kahit hindi mo hingin yung tulong ko eh. Kapag nalaman kong naengkanto yan, tatawagin ko pa rin si Mang Maning, albularyo yun eh. At isa pa, sino pa bang magtutulungan? Tayo-tayo din naman. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nanumbalik ang lakas ni Grace. Sa mga nagdaang sandali, hindi nila tinanong ang dalaga. Iniwasang mapagod kakaisip dahil wala namang maalala. Hanggang sa lumipas pa ang ilang sandali, dito na siya kinausap ni Paulo. Grace, di ba naiintindihan mo na yung kalagayan mo? Magtatanong ako ha. Yung babaeng nag-aya sa'yo, si Lena, naaalala mo ba siya? Hindi kaagad sumasagot si Grace. Napapaisip pa. Ay hindi bale na, wag mo na lang sagutin. Mukhang pati yung alaala mo sa mga oras na yun binura ng engkanto eh. Ayos na rin yun, para hindi ka na matakot pa kapag naalala mo. Naalala ko yung nangyari, pero yung nag-imbita sa akin hindi. Naalala ko, may kasama ako nagtungo sa Kakahuyan. May bahay dun malaki. Pumasok kami. Namanga ako dahil puro kayamanan yung naroon. Kumikinang pa nga yung mga ginto eh. Tapos sa mahabang lamesa may pagkain. Pinaupo ako dun eh. Tapos pinakain ako pero hindi ko ginawa dahil parang bato na matigas. Hindi ko makagat, hindi manguya. Tapos napansin ko na lang wala na akong kasama. Mag-isa na lang ako pero may naririnig na boses. Hindi ko matukoy kung babae ba o lalaki. Hanggang sa nakarinig ako ng malakas na sigaw. Pagkatapos nun nakita ko kayo eh. Doon sa Kakahuyan. Bukod dun wala na ako maalala kung sino nag-imbita. Niyakap na lamang ni Paulo ang kasintahan. Naawa siya sa sinapit nito. Pero nakahinga ng maluwag dahil umayos na ang kalagayan. Isang linggo. Hindi pinapasok si Grace dahil sa kanyang sitwasyon. Inilipat na rin siya ng paaralan. Nadala ang mga magulang sa nangyari. Bantay sarado na rin ang mga magulang kahit sa loob at labas ng paaralan. Naiintindihan naman ng mga guro at kaklase kung kaya't walang naging problema. Magmula ng araw na yon, hatid sundo na ni Paulo kahit nandyan ang ama at ina. Bawat taong nakakasalamuha nito, dumadaan muna sa kanya. Naging mahigpit ang pagbabantay. Ang dalaga naman sa kabilang banda, naging maingat na rin. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, wala nang nagparamdam sa dalaga. Malaki ang pagpapasalamat nila kay Mang Maning. Patuloy siyang binibigyan ng mga pangontra. Patuloy pinapataas ang dungan. Patuloy siyang binabantayan. Lubusan nilang iniwasan na muli pang maulit ang imbita ng engkanto. Ang susunod na kwento natin mga kabayan ay isang bagsak. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ar-Ar. Ito ay kwento ng isang tao na nagngangalang Dondon. Taong 1970,
probinsya ng Mindanao. 17 taong gulang si Dondon nang biglang magbago ang kapalaran. Ordinaryong pamumuhay lamang ang meron siya sa piling ng amang si Mang Sendo, na halos humalik na sa lupang inaararo para lamang mairaos silang dalawa sa araw-araw. Sa kahirapan at kapos sa aspetong pinansyal, nanatiling alipin sa bukirin at malawak na taniman ng mais. Pero lahat ay naging maginhawa nang makatagpo ang isang lamang lupa na kung tawagin ay Puting Baba. Naging gabay niya ang nasabing nilalang, lalo na sa mga sandaling kinakailangang mapalaban sa mga kalabang nagtataglay ng pambihirang lakas. Tay, ipagpaliban niyo po muna yung pag-aararo. Makakapagantay naman si Doña Sita hanggang sa gumaling kayo eh. Nasabihan ko na siya kahapon. Kailangan po ng pahinga ng tuhod niyo eh. Wika ni Dondon sa ama na umaaray sa pananakit ng mga tuhod. Magdadalawang taon niya na itong napapansin sa pagrereklamo sa karamdaman, pero pilit pa ring lumalaban para lang matugunan ang pangangailangan. Bagay na lihim na ikinikirot ng puso. Kung hindi ako mag-aararo ngayon, wala tayo makakain. At isa pa, sayang din ang pera na isasahod. Makakabili tayo ng bigas, kape at dilata. Huwag mo na akong alalahanin, Dondon. Makakaya ko to. Kung sakali mang hindi na kaya, ay doon na ako titigil. O siya, mauna na ako. Mag-ingat ka at kung aalis man, huwag kalimutang isara ang pintuan. Nagbuntong hininga na lamang si Dondon habang hinahatid ng tingin ang papalayong ama. Mariin pa itong nakahawak sa kawayang daladala na ginawang tungkod, pangsuporta para hindi mawalan ng balanse. Nang makalis na ito, gumayak na rin siya para makaakyat ng kabundukan at manguha ng mga kabote. Nakasanayan niya na ang ganitong gawain lalo pa kapag natatapos ang matinding ulan. 2 hanggang 3 katamtamang laki ng buslo ang madalas na makuha. Ang iba ay binebenta sa kapitbahay at ang natitira ay kanilang inuulam. Naging maingat siya sa pag-akyat ng bundok dahil madulas ang daan. Kagabi pa lang tumila ang ulan, matapos 2 araw na walang tigil sa pagbuhos. Pagdating niya sa itaas, napangiti siya dahil bumungad ang hindi mabilang na mga kabote. Kumikinang pa ang iilan na ipinagtataka niya, subalit hindi na pinansin dahil sa tuwa. Nakangiti pa habang isa-isang binubunot. Sa dami nito, mabilis na napuno ang 3 buslo. Pagkatapos si Dondon sa pangunguha, nagpasya siyang mamulot ng bunga ng sampalok. Hindi na kailangan pang akyatin ng puno dahil maraming nauhulog sa baba. Sariwa naman at pwede pang makain. Nagugutom siya at buwat nang wala ng prutas na makita, yun na lamang ang pinagtiyagaan. Nang mapansin ang papadilim na kalangitan, ilang sandali lang ay pwede nang bumagsak ang ulan. Nagmamadali siyang bumaba ng kabundukan. Saktong pagdating ni Dondon ng tahanan ay bumuhos ang malakas na ulan. Tamang-tama rin dahil may dala siyang kabote, ilalaga at gagawing ulam para sakto ang panahon sa mainit na sabaw. Inihanda niya ang mga sangkap sa kusina. Hinugasang mabuti ang maputik na kabote. Pagkatapos ay hiniwa-hiwa ng katamtamang laki. Habang abala ang atensyon sa ginagawa, sa gilid ng kanyang paningin ay meron siyang nakita. Anino ng isang bata na palakad-lakad sa likuran. Makailang ulit niya itong nilingon, subalit wala namang namamataan. Inisip na lamang ni Dondon na baka pinaglalaroan lamang ng sariling paningin. Pero habang tumatagal, parang may kasama siya sa bahay. Tinawag pa niya ang pangalan ng ama sa pag-aakalang dumating na ito. Pero laking gulat nang makita ang bakas ng nagliliitang mga paa sa sahig. Sarado ang pintuan. Wala silang kasamang bata. Sa tansya ni Dondon, mukhang paa ng 5 taong gulang. Napapakamot na lamang siya ng ulo
dahil kahit anong tingin sa paligid, walang nakikitang paslit. Ilang sandali pa dumating na si Mang Sendo, nagtataka sa kanyang kinikilos. Baka mabunot yung buhok mo sa kalabisang pagkamot. Ano bang nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng kung ano Tay, wala naman tayong kasamang bata dito, diba? Pero tignan mo, may bakas ng pao dyan sa sahig. Nakakapagtaka, diba? Maging si Mang Sendo ay nagulat sa nakita. Katulad ng sinabi ng anak, meron ngang maliit na yapak sa sahig, parang dinaanan ng isang paslit. Lumakad ka ba nung umalis ako? Baka naiwan mong nakabukas ang pintuan, tapos may nakapasok na bata. Tay, nasara ko naman yung pintuan pagkaalis ko eh. Saka kanina wala yan dito eh. Bigla na lang nagkaroon yan ngayon lang. Parang may kasama nga ako dito, tay. Hindi ko na nga alam eh. Naguguluhan na si Dondon sa kanyang pakiramdam, kaya hindi na malaman kung anong sasabihin. Si Mang Sendo naman, hindi na binigyan ng pansin ang mga yapak sa sahig. Pinunasan na lamang ng basahan para maalis at matapos ang usapan. Para sa ama, naiwan ng anak ang pintuang nakabukas, kaya maaaring may nakapasok na bata doon sa loob. Minsan niya nang napansin ang pagiging makakalimutin nito, kaya hindi na siya nagtaka kung may ganitong pangyayari. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, kakatapos lang nilang maghapunan, pinagsaluan ng putahe ng kabute bilang ulam. Nauna sa higaan si Mang Sendo upang ipahinga ang sumasakit na mga tuhod. Samantalang nagmuni-muni muna si Dondon habang nakadungaw sa bintana. Bumubuhos pa rin ang ulan ng mga sandaling iyon. Hindi naman ganong kalakas. Itinapat niya ang palad sa tumutulong tubig ng ulan. Nililibang ang sarili. Natigilan siya dahil may sumabay sa kanya. Isang garalgal na boses ang nagsalita. Sinundan pa iyon ng mahinang pagtawa. Tinignan niya ang paligid sa pag-aakalang ang ama ang nagloloko. Pero pagtingin sa kwarto ay tulog na ang matanda. Kinabahan na siya dahil hindi natigil ang pagtawa hanggang sa may anino ng sumasabay sa galaw ng ilaw ng lamparilyang nakapatong sa mesa. Batay sa figura, isang matabang nilalang, may mahabang buhok na sumasayad sa kinakatayuan. Nakapamewang pa ito at sa lagay ng aninong nakarehistro, unti-unting humaharap sa kanya. Dali-daling inabot ni Dondon ang 1 metrong bakal sa likod ng pintuan. Sinadyang ilagay ni Mang Sendo upang may proteksyon kung sakaling may manloob sa kanilang tahanan. Ano ba, kaibigan? Huwag kang magkakamaling saktan ako. Naging maingat ako sa pagsunod sa iyo sa tahanan. Hindi ko akalain na mapapansin mo ko kagad. Sadyang matalas ang iyong pakiramdam at paningin. Mukhang makakatulong ako sa iyo, lalo pat may darating na sakuna sa lugar na ito. Ano? Anong sakuna yung sinasabi mo? Sino ka ba? Teka, nasan ka? Magpakita ka nga! Palipat-lipat ang tingin ni Dondon sa kabuuan ng sala. Sinilip pa niya ang kusina pero wala kahit sinong naroon. Talaga bang gusto mo akong makita? Baka mamaya mahimatay ka kapag nasilayan mo ang aking wangis. Hindi pa ito ang tamang oras para magkita tayo. Nababaliw ka na ba? Ano bang sinasabi mo? Kung ako sa'yo, magpakita ka sa akin habang nagtitimpi pa ako. Kapag ako nakagawa ng paraan para makita ka, hindi ka makakalabas ng buhay dito. Sinubukan niyang sindakin ang hindi nakikitang kausap. Sa isip niya, isa itong kawatan na nagtatago kung saan. Kaso nga lang kung magnanakaw ito, bakit sa tahanan nila? Gayong wala silang salapi, hirap nang makakain sa araw-araw. Tama yang naisip mo, kaibigan. Nababasa ko yan. Kung magnanakaw ako,
Anong mapapala ko sa tahanan niyo? Hirap na nga kayo sa pagkain. Bakit ko pa kayo nanakawan? Nababasa nito ang isipan ni Dondon. Mas lalong ninais ng binata na mahuli ang kausap. Idagdag pa ang mapang-asar nitong pananalita at nakakarinding pagtawa. Tila sinusukat ang kanyang pasensya. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka magpapakita sa akin, malilintikan ka talaga. Huwag mo ngang binabasa yung isipan ko. Tumawa na lang ang boses. Maigpit na ang pagkakahawak ni Dondon sa bakal habang isa-isang sinisilip ang lugar. Nang walang makita, nahampas niya ang mesa. Dito na nagising si Mancendo at naabutan ang anak na mag-isang nagsasalita. Hoy Dondon, gabing-gabi na nag-iingay ka pa dyan. At saka sino ba yung kausap mo? May pahampas-hampas ka pa sa mesa. Tignan mo yan. Kakaayos ko lang yan tapos masisira na naman. Ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano ang ginagawa mo. Kung hindi ka pa inaantok, abay humiga ka na lang. Napayuko na lamang si Dondon nang mahuli ng ama. Nang balikan niya ng tingin ang anino ay wala na. Hindi na rin maramdaman ang presensya ng nilalang. Dahil sa sinabi ni Mang Sendo, tahimik siyang pumasok ng sariling kwarto, nakahigang napapaisip sa nangyari. Kinakabahan pa sa ideyang baka nagsimula na siyang mabaliw buhat sa hindi pagkain sa tamang oras. Nitong nakaraang linggo, palagi siyang nalilipasan ng gutom. Kagad niyang iwinaksi ang isipang iyon. Pinilit na lamang na matulog. Ngunit masyadong makulit ang nilalang. May lakas pa ng loob na bumalik para manggulo. Habang nakailata si Dondon sa higaan, bigla na lang nagbukas ang bintana. Napabangon siya sa malakas sa paghampas ng malamig na hangin. Sinundan ito ng paglitaw ng isang figurang kaagad nagbigay ng kilabot sa binata. Ang tangkad nito ay halos kasing laki lang hanggang sa tuhod ng tao. Mahaba ang maputing kumikinang na buhok. Magarang tignan ng damit na kulay ginto. Matingkad ang mga tenga. Namumula ang mga mata at merong napakatapang na amoy. Pasimple itong umupo sa bintana. Kasabay ng palakpak nito ay ang pag-ilaw ng lampara sa gilid. Kumusta kaibigan? Ikinagagalak kong muli nating pagkikita. Tumito ako dahil naudlot ang pag-uusap natin. Biglang dumating ang iyong ama. Pero hindi bali na. Magpapakilala na ako. Tawagin mo kong Dante. Isang lamang lupa na kung tawagin ay puting baba. Naninirahan ako sa bundok na palagi mong pinupuntahan para manguha ng kabuti. Yung mga nakuha mo kahapon, nadala mo ko. Sunod-sunod ang naging korap ni Dondon. Sinasampal pa ang sarili sa muka sa pag-aakalang nananaginip. Pero kahit anong pasakit ang gawin sa katawan, nasa harapan pa rin ang nilalang. Nakatitig lang sa kanya. Lumalabas pa ang mga ngipin na manilaw-nilaw. Umaalingasaw din ang napakabahong bibig. Hindi ka na nanaginip. Totoo ako. Magmula ngayon magkaibigan na tayo. Ayos ba yun? Huwag mo na rin problemahin ang kahirapan dahil sagot na kita. Gagawin kitang pinakamayaman sa buong mundo kung yun ang gusto mo. Kaso nga lang hindi niya ito napansin. Sa sandaling naaninag ng husto ang mukha ni Dante, dahan-dahan siyang nawala ng malay. Napakamot naman sa baba ang nilalang, sabay iling. Ewan ko ba, sa tuwing magpapakita ako sa tao nawawalan sila ng malay. Ganyan ba talaga kalakas ang hatak ng aking presensya? Naku naman, matulog ka na nga lang muna kaibigan. Babalikan kita bukas. Kinabukasan na alimpungatan si Dondon sa ingay ng paligid. Mumunting kaluskos na unti-unting pumupukaw sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon. Akay-akay na naglakad palabas ng kwarto. Naabutan niya ang ama. Naghahanda sa pag-alis patungong bayan. O anak, gising ka na pala. Mabuti yan, naalis muna ako ha. Pupunta lang ng bayan para makabili ng kaba ng bigas. Si Doña Sita kasi, nagbigay ng malaking salapi bilang bayad niya sa isang buwang pag-aararo.
Ewan ko ba. Bayad naman na yun eh. Pero nagbayad pa uli. Nagpasalamat na lang ako dahil may panggastos na tayo sa loob ng ilang buwan. Tunay ngang talagang may milagro ano. Sige po tay. Mag-iingat po kayo. Mabigat pa ang pangangatawan nito. Naupo na lamang siya at pinakalma ang sarili. Sa kanyang pagpapahinga, lumitaw si Dante doon sa bintana. Kaibigan, kakagising mo lang tapos matutulog ka uli? Nga pala, nandito ako para pagsabihan ka. May masamang mangyayari sa kalsada mamayang 7:00 ng gabi. Siguraduhin mong pupunta ka doon para matulungan ang mag-inang sasalakayin ng aswang. Kagad na patayo si Dondon nang makita si Dante na nakaupo sa kanyang tabi. Hinampas niya ito ng nadampot na baso, subalit tumagos lamang sa katawan ng lamang lupa. Nanginginig siyang lumayo kay Dante, pero patuloy na lumalapit sa kanya ang nilalang. Teka, huwag kang lalapit sa akin, ano ba? Tigilan mo nga ako! Ano ka ba? Engkanto o demonyo? Anong klaseng nilalang ka ba? Bakit ka nandito sa amin? Pasimpleng tumalon sa ibabaw ng mesa ang maliit na nilalang upang kahit papano hindi mahirapang tumingala kay Dondon. Kaibigan, nasabi ko na sa iyo na isa kong lamang lupa. Puting baba ang tawag sa katulad kong nilalang. Naninirahan ako sa kabundukan sa ilalim ng lupa. Naisama mo ko sa pangunguha ng kabutay nung nakaraan. Naging libangan ko ang pagpapanggap dahil sa baba kong mahaba at hugis kabuti. Pero sinadya kong magpakuha sa iyo para maging malapit tayo. Lamang lupa, puting baba, kabuti. Ano ba, lintik na. Umalis ka nga ditong maligno ka. Sinabuyan ng asin ni Dondon ang lamang lupa. Pero hindi to umepekto. Hindi takot ang katulad ni Dante sa ganung pamamaraan. Natigil lang siya nang maging seryoso ang maliit na nilalang. Tama na ang kalukuhan, kaibigan. Oras na para maging seryoso. Dahil hindi ko galing magsayang ng panahon. Hindi ako kauri ng tao. Isa kong nilalang na may kakayang hindi nyo kayang gawin. Isa sa aking katangian ang malaman ng paparating na banta ng ibang nilalang sa lugar na aking kinabibilangan. Ang layunin ko rin ay tumulong para maitaboy ito. Pero ang kumalaban ng ibang lahi ay imposible kung walang tutulong na tao. Kaya naman gusto ko makipag-alyansa sa iyo. Hindi ka naman malulugi dahil pareho tayong makikinabang. Matutulungan mo ang mayayaman dito at hindi rin masisira ang bundok na tinitirahan ko. Napatitig na lang ang binata sa nilalang ni hindi malaman kung anong gagawin o isasagot. Naririnig naman niya ang bawat sinasabi nito pero walang balak na umintindi ang kanyang isipan, naguguluhan sa mga nangyayari. Ulitin ko, kaibigan. Mamayang 7:00 ng gabi pumunta ka sa kalsada upang mailigtas ang mag-ina. Kung hindi ka rarating, isipin mo na lang na ikaw ang magiging dahilan kung bakit may buhay na masasaktan. Tandaan mo yan. Matapos magsalita ni Dante, bigla na lang siyang naglaho. Si Dondo naman sa kabilang banda ay nakaramdam ng takot. Nanumbalik sa kanyang isipan ang nangyari sa mga nagdaang taon. May nababalita na noon tungkol sa pambibiktima ng mga aswang. Hindi naman ito tumatagal ng mahabang panahon. Sandaling may nabibiktima at tumatahimik din ang lugar. Kaso nga lang, may mga taong nakapagsabi na minsan silang nabiktima. May ebidensya din dahil sa peklat sa katawan, buhat sa mga natamong kalmot. Isa na rito ay ang kanyang ama na si Mang Sendo. May malaking sugat sa hita, dulot ng kalmot ng aswang, sa hindi inaasahang inkwentro sa palayan. Nakaligtas naman ang matanda, pero may natanggap na sugat. Sa sinabi ni Dante, kinabahan ng husto si Dondon. Sumapit ang hapon. Mag-isa lamang ang binata sa bahay. Hindi pa dumarating ang ama galing bayan at wala nang paramdamang lamang lupa. Pero naaalala pa rin sa kanyang isipan ang sinabi ni Dante. Nagsimula na siya magdasal.
Sinambit ang pangalan ng kung sino-sinong santo para hilingin na wag sanang mangyari ang sinabi ni Dante. Ngunit ang elementong iyon, malakas ang pangamoy lalo na sa banta ng kalabang lahi. Partikular ang mga aswang na silang kadalasang nananansala sa bundok na tinitirahan. Ang puting baba ay uri ng lamang lupa na ayaw magpaistorbo sa pananahimik sa itinuring bahay, pero may mga pagkakataon na doon nagaganap ang sagupaan ng mga aswang kontra tao o aswang kontra sa aswang. Walang ibang salaring sinisisi ang lamang lupa kung hindi ang aswang. Kung hindi dahil sa nasabing nilalang, walang gulo na makakarating sa kabundukan. Pumatak na ang 5:00. Nababahala na si Dondon dahil malapit na ang oras na binanggit ni Dante. Doble ang kanyang kaba dahil wala pa ang ama. Walang karamay sa kasalukuyang sitwasyon. Patuloy na lumipas ang oras. Sumapit na ang 7:00. Nang mga sandaling iyon, kahit anong pigil pa ang gawin ng binata, hindi niya magawang tanggihan ang boses na tumatawag sa kanya. Hanggang sa natagpuan ng sarili, nasa kalagitnaan ng tahimik at mahabang kalsada. Madilim ang paligid. Nakakabingi ang katahimikang bumapalot. Nanginginig na siya. May nararamdamang presensyang hindi pagmamay-ari ng tao. Umaalingasaw na rin ang amoy. At bago pa makita ng kakarating na nilalang, kagad nang nakapagtago si Dondon. Katulad ng sinabi ng puting baba, may aswang na nagbabantay sa kalsada. Ilang sandali pa, natatanaw na ni Dondon ang ilaw mula sa sulo na bitbit ng isang ina. Karga-karga ang umiiyak na sanggol. May dalang malaking bag na nakasabit sa balikat. Sa katahimikan ng paligid, maririnig kahit mahinang pagsasalita ng ina. Pilit na pinapataan ng anak. Kaso nga lang, dito na humarang ang nilalang. Handa ka na ba, Dondon? Halika, tulungan natin ang mag-ina. Wala sa sariling napasunod ang binata. Nararamdaman na rin ito ang kakaibang pakiramdam sa katawan na para bang may ibang kumokontrol. Nang tignan niya ang mag-ina na hinamak ng aswang, kagad siyang kumaripas ng takbo. Sa isang iglap lang ay sakal-sakal na ang nilalang. Lumapit na rin si Dante na kagad ginamit ang kakayahan upang mapatay ang nilalang. Hindi na nasundan ng tingin ni Dondon kung sa paanong paraan nalagutan ng hininga ang aswang. Ang nakita na lamang niya, nakahandusay ito sa lupa. Teka, anong nangyari? Paanong namatay yung aswang? Yung mag-ina, nasa na? Kalma, kaibigan. Ligtas na ang mag-ina, dumiretso na sila. At yung tungkol naman dito sa aswang, huwag mo nang alamin kung paano namatay. Mahabang paliwanag pa eh. Basta ayos na ang lahat. Teka, talaga bang kaya mong malaman yung hinaharap? Katulad dito, sinabi mo sa akin to kanina bago mangyari eh. Paulit-ulit naman tayo. Isa akong nilalang na may kakayahang malaman ng masamang banta ng mga kalaban. Lalong-lalo na ang mga aswang. Tingnan mo, malapit sa bundok, sa tahanan ko, dyan pa nag-aabang ng biktima. Sa susunod niyan, sa loob na manggugulo. Madadamay pa ang mga kalahi kong nananahimik eh. Hosya, umuwi ka na. Nakabalik na mula sa bayan ng ama mo. Tatawagin na lang kita kapag meron akong naamoy uli. Wika ni Dante. Iniwan si Dondon sa kalagitnaan ng madilim na kalsada. Nagmamadali na ring umalis ang binata bago pa may ibang makakita. Pagdating sa tahanan, naroon na ang ama. Nababahala ito sa kanyang pagkawala. Ay Diyos ko naman, bata ka, gabing-gabi na naggagala ka pa sa labas. Aba, kailan ka pa natutong lumabas sa gabi? Pinapayagan naman kitang umalis pero sa umaga. Yung may araw, delikado na ang panahon ngayon ah. May nakasalubong nga akong aswang eh. Mabuti na lang, hindi ako pinasin. Tay, dyan lang naman ako sa malapit eh.
At saka pag meron naman akong napansin na kakaiba, umuwi naman ako kaagad eh. Ay nako, huwag kang magdahilan ng ganyan. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng nilalang. Mas mabuti na maging maingat kaysa mahuli ang lahat. O siya, may pagkain sa kusina. Tapos na akong kumain kaya ikaw na ang bahala sa sarili mo. Mauna na ako matulog ah. Sumasakit na naman tong tuhod ko eh. Nakahinga ng maluwag si Dondon nang hindi na nag-usisa pa ang ama. Kinakabahan pa siya sa nangyari kanina sa kalsada, lalo pat hindi maipaliwanag ang dahilan sa biglaang pag-iba ng kilos. Natatandaan niyang sinakalang aswang. Meron siyang pambihirang lakas na nararamdaman. Ito ang iniisip niya ngayon. Inaantay ang paglitaw ni Dante upang magtanong. Subalit hindi nagpakita ang lamang lupa hanggang sa mga sumunod na araw. Sa paglipas ng 1 linggo, hindi nagpapakita si Dante. Inisip na lamang ni Dondon na naginip siya ng gising ng mga sandaling iyon. Wala ring bali-balita sa lugar at nasa ayos na ang lahat. Pero ang hindi niya maintindihan, ang biyayang natatanggap sa araw-araw. Ang kanyang ama, palaging nakakauwi ng salapi. Nag-aararo lang naman ito sa bukirin, pero daan-daan ang pasahod. Oh, bakit parang hindi ka masaya may naiimbak tayong pagkain? Kanina ka pa nakatayo dyan walang ibig? May problema ba, Dondon? Wala naman, tay. Napapaisip lang po ako eh. Paano kayo nakakakuha ng ganong kalaking pera? Gayong pag-aararo lang naman yung trabaho mo. Hindi naman ganong kalaki yung binibigay sa'yo. Yung amo natin ngayon matipid doon. Pero ngayon hindi na. At saka hayaan mo na. Huwag mo masyadong isipin. Ang importante nakikinabang tayo. Samantalayin natin ang pagkakataon habang malaki pa ang bigayan. At isa pa, marangal na trabaho ang pag-aararo kaya wala tayong dapat na ikabahala. Ayaw nga pala, ikuha mo ako ng kabote. Napadaan ako sa kumpare ko kanina naghahanap siya. Damihan mo rin para sa atin. Matagal na tayong hindi nakakaulam nun Wika namang Sendo habang inaayos ang mga pinamiling dilata at bigas sa kusina. Nabuhayan ng loob si Dondon sa sinabi niya. Kaagad na umalis ang binata dahil gusto ring makibalita kay Dante. Doon niya natagpuan ang lamang lupa, kaya hindi nalalayong magkita sila muli. Subalit natapos na lang siya sa pangunguha. Walang nilalang na nagpakita sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, hindi makatulog si Dondon. Naupo siya sa harapan ng bintana at matamang pinagmasdan ng paligid. Ilang sandali pa, nagulat na lamang sa biglaang pagsulpot ni Dante. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagpakita, kaibigan. Tulog ba ang tatay mo? Kung oo, halika. May nangangailangan ng tulong mo. Hindi na nabigyan ng pagkakataong makapagsalita si Dondon. Kaagad siyang dinala ni Dante sa lugar kung saan unang bumungad ang aswang na nakaantabay sa labas ng bahay ng komadrona. Kasalukuyang may nanganganak ng sandaling iyon at ang nilalang ay nag-aantay ng tiyempo upang makuha ang sanggol. Seryoso ba to? Aswang na naman. Paano natin matutulungan yung mga tao? Sige, gamitin mo to. Maliligtas mo ang tao sa pamamagitan ng bato na yan. Nagtataglay yan ng kakaibang lakas at walang laban ng aswang dyan. Lumakad ka na, Dondon. Nakasalalay sa iyo ang kaligtasan ng sanggol. Hindi na nakapalag ang binata dahil naglaho na si Dante. Nanginginig siyang nakatitig sa hawak na bato na nabigay sa kanya. Kumikinang, nag-iinit. Unti-unti rin nararamdaman ni Dondon ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Hindi malaman kung saan nanggagaling. Ang sumunod niyang napansin ay ang paglapit sa aswang. Kinaladkad palayo at hinamon. Tila nagbago ang kanyang ugali sa sandaling iyon. Parang mabangis na hayop na walang aatrasan.
kahit sino pa man ang karap. Sa isang iglap, bumulagta ang aswang ni hindi matandaan ng binata kung paano niya napatay. Nang matauan, nanginginig siyang nakatingin sa mga kamay na may dugo ng nilalang. Huwag kang matakot, kaibigan. Ganyan talaga. May pagkakataon na madudungisan ng dugo ng kalaban ng ating kamay para lang sa kaligtasan ng iba. Teka, paano ko nagawa yun? Hindi ko matandaan na may sinaktan akong aswang eh. Kinaladkad ko, oo, pero hindi ko ginalaw. Hayaan mo. Sa susunod na mapapalaban ka, malinaw mong matatandaan ng bawat detalye. Ngayon ingatan mo ang mutya ko. Yan ang magsisilbi mong gabay para mapuksa ang mga aswang na maglalakas loob na mambiktima sa lugar nyo. Dante naman, bakit ako pa? Ano bang ginawa ko para lapitan mo? Namimili kami ng mga tao doon. Ikaw ang nagustuhan ko, kaya wala ka nang magagawa kung hindi gawin ang parte mo. Muling wika ni Dante. Dala ni Dondon ang maiwagang bato hanggang sa pag-uwi. Nagdadalawang isip pa siyang ipasok ng tahanan dahil baka makita ng ama. Pero tulog na ito. Tinignan niya ng husto ang bato. Ordinaryo lang naman, para itong nakikita sa tabi ng daanan. Ngunit nang maisip ang pinamalas nitong galing sa pakikipaglaban sa aswang, hindi maiwasan ng binata ang mamangha. Magmula ng sandaling iyon, naging buo ang paniniwala niya sa kapangyarihan ng mga nilalang katulad ni Dante. Sa paglipas ng mga araw, wala pang banta ng aswang sa paligid. Dumadalaw rin paminsan-minsan si Dante kay Dondon. Nag-uusap sila na parang matagal nang magkakilala. Napansin ito ni Mang Sendo. Kagad siyang nabahala. Naisip na baka may diferensya na sa pag-iisip ang anak dahil nakikita niyang nagsasalita ito, gayong wala namang ibang taong kausap. Nang makatsyempo ay kinausap niya ang anak. Anak, pwede ka bang makausap? Wag mo sanang mamasamay nang itatanong ko ha. May pagkakataon ba na may nakikita ka na hindi ko nakikita? Napapansin ko nagsasalita ka, wala ka na bang kausap? Kumakain ka naman sa tamang oras. Ayos ka lang ba talaga? May problema ba? Tanong ni Mang Sendo. Natahimik sandali si Dondon. Nagulat siya sa biglaang pagtatanong ng ama. Dito niya napagtanto. Nakita siya ng ama habang nakikipag-usap kay Dante. Hindi nito nakikita ang nilalang, kaya't napagkakamalan siyang baliw. Ano lang siguro, alam nyo na, di ba? May mga pagkakataon talaga na kailangan nating kausapin yung sarili natin, di ba? Parang para mas magpursige ka. Yun lang naman ho. Pagrarason ni Dondon, kagad siyang pinaniwalaan ni Mang Sendo. Ayaw nitong isipin na may sakit sa utak ang anak. Ano ba? Basta wag ka magpapalipas ng gutom ha. Marami na tayong pagkain, kaya kumain ka ng tama sa oras. Kinakabahan ako baka matuluyan ka. Ay nako, wag naman sana. Natawa si Dondon sa mga sinabi ng ama. Pero sa loob ng binata ay kinakabahan siya. Lihim lamang nila ni Dante ang nangyayari, kaya natatakot siya na baka mahuli ni Mang Sendo. Hindi pa handa ang binata sa magiging reaksyon nito kung sakaling malaman na may kinakausap siyang ibang nilalang. Pagsapit ng gabi bandang 7:00, matutulog na sana si Dondon nang mapansin ang pagkislap sa aparador. Nilapitan niya ito at nakita ang bato na umiilaw. Halos mapaso siya nang hawakan ito. Nataranta ang binata ng una. Hindi alam kung anong gagawin. Pero nang maisip ang bili ni Dante ay pinakalma niya ang sarili. Pinakiramdaman ng bato para matukoy ang ipinapaywatig.
Mula sa kung saan, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang isang pamilyar na paligid. Ito ang tinuturo ng mutya. Kaagad niya itong binulsa. Nagmamadaling lumakad patungo sa nasabing lugar. Pero bago yun, kumuha muna siya ng patalim sa kusina. Pagdating sa lugar na itinuro ng bato, ito ang Sitio Mohon, ang huling sitio ng bayan na masyado ng malayo. Tahimik ang lugar, pero umaalingasaw ang napakasangsang na amoy. Hindi nagtagal, nahanap na ni Dondon ang pinagtataguan nito. Pagkakita pa lang niya sa nilalang, nag-iba na kaagad ang kanyang paningin at kilos. Hinugot ang itak. Walang pasabing sinugod ang aswang na nagtatago malapit sa iisang bahay sa kalagitnaan ng malawak na taniman. Hindi na nakapalag ang nilalang ng dumiretso sa katawan ng patalim. Tumagos. Dumanak ang dugo. Ilang sandali ay binawian na ng buhay. Mabilis na naitumba ni Dondon ang nilalang. Pagkatapos ito ay bumalik na rin siya sa tahanan. Naupo siya sa labas. Malakas pa rin ang tibok ng puso buhat sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na ang dating simpleng pamumuhay ay nag-iba na ngayon. Hindi niya inasahan na may ganitong kaganapan sa kanyang buhay. Napabuntong hininga ang binata habang mariing hawak ang bato. Ilang sandali pa dumating si Dante. Pasimpleng naglakad palapit. Kumusta ang tagapagligtas? Ngayong alam mo na kung paanong kumilos ang mutya na yan. Pwede na kitang hindi samahan sa sandaling mapalabang ka. Huwag kang mag-alala. Sagot ka ng bato. Hindi ka papabayaan yan kahit ano man ang mangyari sa'yo. Ingatan mo lang ha. Gamitin mo lang sa oras ng pangangailangan. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit sa akin mo pinagkaloob to eh. Pwede naman sa ibang tao, di ba? Bakit ako pa talaga? Ayoko nang paulit-ulit, kaibigan. Sinabi ko na sa'yo na ikaw ang aking napili na pagkalooban ng mutya. Mabuti kang tao at may puso na handang tumulong sa iba kaya sa'yo napunta ang bato. Isa lang ang hiling ko. Ingatan mo yan. Magsasalita sana si Dondon. Bumukas ang pintuan at bumungad si Mang Sendo na may pagtataka sa muka. Tumitingin pa sa paligid. Tinitigang mabuti ang anak. Anak, ano bang ginagawa mo dito sa labas sa ganitong oras? At saka sino yung kausap mo? Huwag mo sabihin. Naku tay, hindi po. Nagkakamali po kayo ng iniisip. Hindi po ako baliw, sadyang. Sadyang ano? Naririnig kitang nagsasalita, Dondon. Hanggang ngayon ba kinakausap mo pa rin yung sarili mo? Anak, may problema ka ba talaga? Nag-aalala na ako sa'yo eh. Tatay naman oh. Ano lang, hindi ako makatulog kaya lumabas ako sandali. Tara na nga ho, doon na po tayo sa loob. Malamig ho rito oh. Hindi na nakapagsalita si Mang Sendo nang hilahin ng anak papasok ng tahanan. Nakahinga na rin si Dondon dahil hindi na nagpumilit pa sa pag-uusisa ang ama. Kinabukasan naging usap-usapan sa buong bayan ang tungkol sa natagpuang bangkay ng aswang. Kaagad namang niligpit ng tauhan ng barangay pero hindi pa rin mawala ang pangamba ng lahat. May iilan na ring nakakapagsabi nakaramdam ng banta ng nasabing nilalang. May nakarinig ng halinghing at kung ano-ano pang ingay na gawa ng aswang. Pasalamat din nila dahil walang taong napuruhan. Kinagabihan, mag-isa lang si Dondon dahil hindi pa nakabalik si Mang Sendo matapos mautusan ng amo na si Doña Sita sa bayan. Meron siyang hinatid na ani. Nabahala na rin ang binata dahil mag-aalas 8 na wala pa ang ama. Kanina pa siya nag-iintay sa bakuran. Nagpresenta naman si Dondon na sumama ngunit humindi ito. Mas mabuti na raw na may maiwan sa bahay. Makalipas ang ilang sandali, pumatak na ang alas 9. Hindi na siya mapakali kaya naman napagpasyang sunduin sa daan si Mang Sendo. Bitbit niya ang itak sa kanang kamay. Solo sa kaliwa.
at ang mutya ay nasa loob ng bulsa. Nasa kalagitnaan ng daan si Dondon. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang kanyang mga yabag. Nalampasan niya na ang 6 na barangay at malapit na siya sa mismong sentro ng bayan nang makarinig siya ng hiyaw ng saklolo. Batay sa lakas ng ingay, malapit lang ito sa kanya. Ayaw na sanang pansinin dahil hindi naman ito ang kanyang sadya. Pero hindi kayang baliwalain, lalo na nang mapansin ang pag-init ng bato sa bulsa. Lumi siya ng daan. Hinanap ang pinagmumula ng sigaw. Nakarating ang binata sa taniman ng pinya. Kakaani lang ng prutas kaya walang sagabal sa malawak na lupain. Buhat sa unahan, nakita niya ang aswang na hinahamak ang 2 bata. Kagad siyang sumaklolo at ginamit ang kapangyarihan ng mutya. Nang magawa niyang makuha ang atensyon ng nilalang, sinenyasan niya ang mga bata na umalis. Ginawa niya na ang tungkulin at pinarusahan ng aswang. Halos magutay-gutay ang katawan ng nilalang sa dami ng taga na binitawan. Mabuti na lang nakapagpigil si Dondon bago maging pino ang kabuuan. Bumulagta na lamang ang nilalang na wala ng senyales ng buhay. Kagad namang nagpasalamat ang 2 bata na kanyang tinulungan. Bakit nandito pa kayo? Hindi ba sabi ko umalis na kayo? Ano pang ginagawa niyo dito? Alis na! Wika ni Dondon. Gusto lang po sana naming manguha ng gagamba para paglabanin, kaso inabol po kami. Yan ang sinasabi ko eh. Bakit ba kasi kayo nangunguha ng gagamba? Kayong 2, umalis na kayo dito bago pa man may dumating na ibang aswang. Gusto niyo ba yun? Kagad nagtakbuhan palis ang 2. Nagtataka si Dondon dahil hindi siya nakilala ng mga ito. Anak iyon ni Mang Tomas at Mang Benny. Dating kapitbahay na ngayon ay nasa kabilang barangay naninirahan. Ilang sandali pa, lumitaw si Dante para sagutin ang kanyang katanungan. Protektado ka ng mutya ko, kaibigan. Hinding-hindi ka makikilala ng makakarap o makakalaban mo. Kahit ang mga taong tinulungan mo, walang problema. Umayos ka na ha, may ililigtas ka uli. Eto naman si Dante sumusulpot na lang bigla eh. Talagang mahiwaga kayo no? Pati tong bato kung titignan parang ordinaryo lang pero ang angas ng kapangyarihan. Ganyan talaga. Gamitin mo sa tama. Huwag ka rin maghahangad ng masama dahil hindi kagana ang bato. Tutulong lamang yan kapag may nasa panganib. Ngayon lumakad ka na dahil makakasalubong mo sa daan si Mang Sendo. Umuwi na kayo. Mag-ingat sa daan. Naalerto si Dondon nang sabihin nito ng lamang lupa. Nagmamadali siyang bumalik sa daan dahil ayaw niyang mahuli ng sariling ama. Kaso nga lang kagaya ng sinabi nito. Nagkasalubong nga sila. Parehong nagulat nang makita ang isa't isa. Oh, anong ginagawa mo dito? Ang layo ng bahay tapos napadpad ka dito. Napatingin pa sa paligid si Mang Sendo. Pagkatapos ay matamang tinitigan si Dondon. Hoy anak, ano bang nangyayari sa'yo? Nung una nagsasalita ka lamang isa. Ngayon naman gumagala ka ng 10 oras. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Kagad sumagot si Dondon sa maling iniisip ng ama. Ano po kasi tay? Sinusundo ko po kayo. Ang tagal nyo kasi. Nag-aalala ako sa bahay baka kung ano nang nangyari sa inyo eh. Talaga lang ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Pakiramdam ko may hindi ka talaga sinasabi sa akin eh. Dondon, tatay mo ako. Huwag ka matakot na magsalita. Oo nga tay, tatay nga kita tapos kung ano-ano yung iniisip nyo. Halika na, bago pa lumalim ng husto yung gabi oh. Maupos na yung sulo natin. Hindi na nagtanong pa ang ama matapos nun. Napabuntong hininga si Dondon nang makarating sa tahanan.
Patuloy niyang kinumbinsi ang ama na walang mali sa kanya. Mabuti na lamang naniwala. Hindi na nagtanong pa kaya hindi na siya nahirapan. Lumipas ang ilang araw bago muli nagparamdam ang aswang. Sa pagkakataong ito sa kabilang bayan umatake. Dala ni Dondon ang mutya at itak na nakasugbit sa kanyang tagiliran. Nagmamadali niyang pinuntahan sa kinilalagyan ang nilalang na halos makapasok na sa pinupunteryang bahay. Walang nakapansin. Tulog na ang mag-ina sa tahanang iyon. Naiwang nakabukas ang malaking bintana kung kaya't nakahanap ng pagkakataon ang aswang na pumuslit. Pero bago ito mangyari, nagawa na ng paraan ng binata. Kinaladkad niya sa malayo ang nilalang upang doon parusahan. Naging mabilis ang pangyayari. Sinubukang manlaban ng aswang. Paulit-ulit na kinalmot si Dondon. Sinubukan pang mangagat pero hindi na hinayaan ng binata. Kagad niyang pinatahimik sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsaksak ng patalim sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tumagas na ang dugo. Binawian ito ng buhay. Napabuntong hininga si Dondon habang tinititigan ang nakailatang bangkay ng aswang sa lupa. Nakabalik na siya sa wisyo ng mga sandaling iyon. Hindi mapigilan ang pagkiskisan ng ngipin ng dahil sa gigil. Ilang beses niya nang nasaksiyan ang pagtatangka ng lahi ng aswang sa mga tao, kaya gano'n na lamang ang kanyang reaksyon. Pwede namang hayop na lang yung biktimahin. Bakit kaya kailangan pang gambalain yung mga tao? May mga ganong uri ng aswang. Mas gusto nila ang dugo at laman ng tao. Meron din naman hayop lamang ang kinakain. Pero importante, naililigtas mo ang buhay ng mga biktima. Napalingon ng binata sa pinanggagalingan ng boses. Buwat sa hindi kalayuan, nakita niya si Dante na nakadungaw ang ulo sa hukay. Nilapitan niya ito at nagtanong. Ilang aswang pa ba'y makakalaban ko para matapos na to? Ilang inosenteng tao pa ba yung kailangan malagay sa alanganin? Hindi na to pwede, Dante. Kumalma ka lang. Hindi ko masasagot kung ilang aswang pa makakarap mo. Ang mutsyang bato lang ang makakapagsabi, kaya bantayan mong maigi dahil bawat pag-ilaw at pag-init niyan may mapapanganib na buhay. Maging alisto ka, kaibigan, sa lahat ng oras. O siya, umuwi ka na. Malalim na ang gabi, oh. Sa palagay ko wala namang gagambala sa mga susunod na oras. Pero maging alisto ka pa din. Wika ni Dante at umalis na sa lugar. Hindi na rin nagtagal si Dondon. Nagmamadali na siyang umuwi bago pa man maabutan ng hating gabi. Muling lumipas ang ilang araw. Meron na namang nababalita ang aswang na pagala-gala sa kabilang lugar. Masyado na itong malayo sa bayan nila Dondon, pero umabot sa buong dako dahil sa iniwang pananalanta. Inubos sa mga baboy sa piggery. 2 sa trabahador ang nagtamo ng sugat sa katawan. Pareho ring ligtas matapos maagapan. Ikaw, anak, wag na wag kang lalabas ng gabi, ha. Tignan mo na ang nangyari. Naalerto na ang lahat dahil sa mga aswang na yan. Mas mabuti na maingat, pero ikaw, sa napapansin ko napapadalas ang pag-alis mo ng bahay kahit ating gabi. Saan ka ba nagpupunta sa mga oras na yan? Ngayon ko lang naitanong sa'yo ang bagay na to. Wika namang Sendo matapos marinig ang pagpupulong sa barangay. Inalerto ng kapitan ng bawat lugar upang makapaghanda sa banta ng nilalang. Muling kinabahan si Dondon sa tanong ng ama. Hindi niya akalain na napansin pala nito ang kanyang paglabas sa tuwing magbibigay ng senyales ang mutya. Ano kasi tay, naglalakad lang po ako bago matulog. Huwag mo nga ako niloloko. Sa kayong hawak mo. Ano yung batong hawak mo? Kulang na lang isipin ko. Ano ba, may kapangyarihan ka ba? Kung ano ginagawa mo? O adik ka? Wika namang Sendo sa anak. Alam niyang may tinatago si Dondon. Gustuhin mang puwersay ng anak para sabihin nito. May tiwala naman siya, pero hindi maiwasang mag-alala.
Ay nako, kung ayaw mong sabihin, bahala ka. Basta iwas-iwasan mo yung paglabas ng gabi, maliwanag. Nakahinga ng maluwag si Dondon, pero naroon pa rin sa kanyang puso ang pangamba sa lihim nito. Pagsapit ng gabi, kakatapos lang nilang magapunan nang pumasok si Dondon sa kwarto. Aayusin sana ang mga kinuwang sinampay, kaso nga lang muling nagbigay ng babala ang mutya. Kaagad niyang sinara ang pintuan para hindi makita si Mang Sendo. Nang mahawakan ng mutya, nagmamadali siyang lumabas. Hindi naman siya naglikha ng ingay upang hindi mahalata ng ama. Nalito si Dondon kung aling direksyon ang pupuntahan. 2 daanan ang tinuturo ng mutya, kaya hindi niya malaman kung ano ang uunahin. Pero sa huli ay nakapagdesisyon. Una niyang pinuntahan ng bayan ng Purok Chico, sityo ng kabilang bayan. Malayo na ito sa lugar na kanyang tinitirahan. Naabutan niya roon ang babaeng aswang. Nakahanda ng ambahan ng babaeng buntis na nagmamadaling naglalakad sa daanan. Pauwi na ito at mukhang galing sa trabaho dahil nakasuot pa ng uniforme. Hinila na naman ni Dondon papalayo ang aswang upang hindi mapansin ng ibang tao ang gagawin niyang pagpatay. Sa taniman ng mais kinaladkad ni Dondon ang nilalang. Nahawi pa ang mga pananim dahil sa pagdaan nila. Nagkaroon pa ng pagpalitan ng lakas dahil nanlaban ng nilalang. Dito nahirapan ang binata. Masyadong agresibo at mabilis ang kilos ng nilalang. Mas malakas din kumpara sa mga naunang nakalaban. May pagkakataon pa, kamuntikang makatakas. Buti na lang nahabol niya ng taga. Subalit kahit nagtamo na ng sugat mula sa patalim, may lakas pa ring lumaban ang aswang. Tila siyam ang buhay nito. Sa kabila ng pagbulwak ng dugo sa katawan, nakakatayo pa at gustong patayin ng binata. Ngunit sa huli, gamit ng kapangyarihan ng mutya ay tinuluyan niya ito. Sa puntong iyon, nasaksihan ni Dondon ang iba pang lakas ng mutya. Maliban sa proteksyon na ibinibigay sa kanya at sa kakayahan nitong magpatay ng kalabang aswang, maging sa mga hayop ay umeepekto ito. Hindi siya nararamdaman ng mga aso sa tuwing napapadaan, kaya hindi ito lumilikha ng ingay. Pagka-uwi ng tahanan, hindi pa man siya nakakapasok ng tahanan, naroon na ang ama at nag-aantay sa kanya. Kaagad niyang tinago ang mutya sa bulsa. Wala ka man lang bang sasabihin sa akin, anak? Ayaw sana kitang pilitin na magsalita. Pero kung hindi ko gagawin, hanggang kailan ako maghihintay na magkukusa ka? Huwag mo nang ipagkaila. Alam kong meron kang tinatago sa akin. Yang batong hawak mo hindi yan ordinaryo. Merong kapangyarihang taglay. Yung ginawa mo ngayong gabi nasaksihan ko eh. May tinulungan ka at meron kang pinatay na aswang. Hindi na makaisip ng isasagot si Dondon. Kinabahan at pinagpawisan. Nang mapansin ng ama ang reaksyon, kaagad itong pumuna. Ay nako, hindi na bali anak. Huwag kang matakot na malaman ko ang sikreto mo. Natutuwa pa nga ako dahil may ginagawa kang kabutihan sa ibang tao. Sa baba na kuha ang batong yan. Siguradong ipinagkalob dahil may tiwala sa'yo eh. Sino ba ang nagbigay? Huminga ng malalim si Dondon bago sumagot. Isa pong lamang lupa. Puting baba daw po, tay. Sa pangunguha mo ng kabuti. Kaya yan dumikit sa'yo. Alam ko ang kwento ng lamang lupa na yan pero hindi ko lubos akalain na ipagkakatiwala sa'yo yung tinataglay nilang mutya. Napapangiti si Mang Sendo. Hindi makapaniwala na pinagkatiwalaan ng ibang nilalang ang kanyang anak. Batid niyang hindi basta-basta nagkakalob ng isang bagay ang lahi ng mga ito sa mga tao. Hindi ka galit sa akin, tay? Hindi niyo po ba ako sesermonan kasi pasaway ako eh. Lumalabas po ako nang hindi nagpapaalam. Bakit na bang kita papagalitan?
Gayong may ginagawa kang kabutihan. Katulad ng nilalang na nagbigay sa'yo ng bato. Natutuwa ako at nagagamit mo sa mabuting paraan. Ikinagagalak ko na may anak akong kagaya mo. Nagpapasalamat din ako sa pagdating ng batong yan dahil naging masagana ang pamumuhay natin. Magmula nun, hindi na naging lihim ang gawain ni Dondon. Hindi na rin siya takot na magsabi sa ama tungkol sa nagagawa niya. Nakuwang ikwento ang buong kaganapan sa tuwing may aswang natutugisin. Sa paglipas ng panahon, ito ang naging tungkulin ng binata. Nariyan si Mang Sendo na handang tumulong kung kinakailangan. Paminsan-minsan na lang kung magpakita si Dante hanggang sa dumating sa punto na hindi na ito magilap. Hindi dahil ayaw makita ang binata, kundi buo na ang pasya na ipagkatiwala ang batong mutya para malabanan ang sinumang aswang na nanggagambala sa lugar. Lalo na ang maglalakas loob na umakyat ng kabundukan at doon dali ng biktima para maghasik ng lagim. Isa pa, nasa tungkulin na ni Dondon na protektahan ang tirahan ng puting baba, paraan na din upang maalagaan ang kaibigan. Hindi man ito nagpapakita, alam ni Dondon na palaging nariyan ang kaibigan nagmamasid sa kanya. Sa paglipas ng panahon lalo pang kumapit ang mutya sa kanyang katauhan. Kaya't magtago man ang kaibigan, nararamdaman niya ito na nagmamasid sa kanya. Lalong naging masagana ang pamumuhay ng pamilya ng mag-ama. Umabot pa sa punto, hindi na lang para sa kanila ang lahat ng kinikita. Binabahagi ito sa ibang kababaryo. Ginagamit din ang pera para mapalago ang kanilang sityo sa lahat ng aspeto na kailangan sa buhay ng tao. Sino ba namang mag-aakala na ang pagdikit ng isang nilalang ang tuluyang makakapagpabago ng buhay ng isang simpleng binata? Umabot pa sa punto na maging buong baryo ay nakinabang sa munting kaibigan ni Dondon, ang puting baba, ang puting duwende ng sityo.